Magandang gabi sa'yo, paring RJ. Tawagin nyo na lang akong Migs. Gusto ko lang i-share yung kwento na tumatak talaga sa akin nung high school pa ako. Hindi naman siya yung tipong jump scare. Pero habang inaalala ko ngayon, napansin ko na mas creepy siya kaysa sa inaakala ko dati. Bale naganap to nung simula pa lang halos ng klase. High school na ako noon. Bale yung school campus namin luma na talaga. Isa siya sa mga pinakamatandang public high school dito sa bayan namin. Balot pa nga ng makakapal na punong kahoy yung paligid nito. Yung mga classroom, yari pa sa lumang kahoy, yung bintana, tapos yung sahig ng ilang building, parang ginamitan pa ng mga lumang pako. Alam mo yung may tunog na parang tok 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 na parang maririnig mo sa mga horror movies na sinet sa isang haunted house. Hindi ko alam kung gaano nakatagal nakatayo yung gusali, pero sa tansya ko baka nagamit pa yun ng mga lola namin. Medyo madaming estudyante sa eskwelahan na yon, pero hindi tulad ngayon na marami ng politiko at private foundation na nagdo-donate ng mga bagong building. Nung panahon namin kulang-kulang yung mga room, kaya nga may pang-umaga at panghapon. Kami nga yung panghapon nung panahon na yon, second shift, so tanghali na yung pasok at ang uwian minsan lagpas 6:00 na. Madalas, madilim. Kaya yung mga tropa ko, may kanya-kanyang baong horror na kwento tungkol sa school. Matik na yan, pagka madilim na at tinablan na ng pagod si ma'am, sure na magkikwentuhan na lang kami ng kung ano-anong kababalaghan, kalokohan man o hindi. Isa nga sa mga sikat na may kwentong horror yung third year building. Swerte pa nga dahil yun yung building kung nasan kami. Sa likod ng room namin, may malaking puno ng mangga. Hindi lang siya basta puno, kundi isang matandang puno. May mga parte na yung ugat niya na parang naka-expose. Tapos may mga paniki na minsang naglalambitin sa sanga kahit may araw pa. Sabi ng mga janitor, hindi raw pinapatabas yung punong yon kasi may bantay. May mas nauna pa raw sa ating manirahan doon. Actually, ilang beses na daw sinubukan na ipaputol yung mismong puno. Pero pag mismong araw na raw para putulin ito, laging nagkakaroon ng aberya. Either nasisira yung chainsaw o minsan pa nga daw nagkakaroon ng sakit yung mismong puputol. May usap-usapan pa nga na yung dating principal na pinilit ipaputol yung puno bigla raw inatake sa puso kaya hindi na natuloy yung pagpuputol dito. Aaminin ko na na-curious ako pero hindi ako yung tipong matatakutin. Para sa akin, kwento lang yan. Minsan nga, tumititig pa ako sa puno kahit medyo madilim na. Parang nag-e-expect yung isip ko na baka meron akong makitang kung ano. Pero wala naman. Hanggang sa isang araw nga may bagong estudyante na pumasok sa klase namin. Si Janine. Tahimik siya. Transfer daw siya mula sa ibang probinsya. Hindi siya yung tipong mahiyain, pero hindi rin siya palakibo. Kapag tinanong mo, sasagot pero ayun lang, wala nang ibang sasabihin. Minsan kapag wala siyang kausap, tititig lang siya sa bintana o kaya sa likod ng classroom, doon sa may puno. Una naming napansin, hindi siya mahilig tumambay. Pagkatapos ng klase, pagkarinig pa lang ng bell, magpa-pack up na kaagad siya, uuwi na. Sumasabay na siya sa mga unang estudyanteng lumalabas. Nung una, naisip ko na baka mahigpit lang yung magulang niya o kaya may curfew, pero nung tumagal, parang may ibang dahilan. Minsan, may isa kaming kaklase, si Ken. Parang siya yung pinaka-class clown sa amin. Tinakot niya ng pabiro si Janine habang may nililinis siya sa likod ng classroom. Janine, huwag ka masyadong tumagal dyan ha. May multo raw dyan sa likod ng blackboard, sumisilip. Deadma lang si Janine. Tinignan niya lang si Ken tapos nagpatuloy na sa pagwawalis. Huwag mo raw siya istorbohin dyan. Dagdag pa ni Ken habang tumatawa pa. Akala namin matatakot si Janine pero bigla siyang sumagot. Di wag siyang lumapit.
Tumahimik si Ken. Sabay-sabay kaming nagkatinginan ng mga tropa ko. Hindi naman galit si Janine, pero seryoso na parang hindi biro yung sagot niya. Doon na nga nagsimulang mapansin ng mga kaklase namin na parang may kakaiba nga kay Janine. Dumagdag pa nung isang araw na mainit yung ulo ng class president namin na si Melissa. Malakas yung boses niya. Napapansin niya kasi na hindi laging nagki-cleaner si Janine. That day, todo yung sermon niya. Nagdadabog pa sa harap. Yung ibang kalat o yung mga kahoy sa nasirang upuan, binabato pa niya sa bintana sa likod ng room. Ano ba yan, Janine? Palagi kang paalis-alis agad eh. Lahat tayo may schedule. Hindi ka ba marunong makisama? Tahimik lang si Janine. Nakayuko, pero hindi mukhang natatakot. Parang ayaw niya lang palakihin. Nung araw ding yon, may narinig pa kaming nabagsakan ng walis sa likod. Parang may bumagsak na gamit. Kinabukasan nga, absent si Melissa. Sabi ng advisor, nilagnat, sobrang taas daw. Hindi nga raw halos makabangon. May ilan sa mga kaklase namin yung biglang nagsalita. Ay, baka nakulam. Hindi man nila direktang sabihin, alam naman ng buong klase kung sino yung tinutukoy. Si Janine. Tuloy, parang biglang kahit ako napaisip sa presensya ni Janine. Ilang araw na hindi siya masyado kinakausap ng iba. Pero ako, curious lang. Hindi ako naniniwala agad sa mga ganon. Kaya isang hapon, nung naiwan kami sa classroom dahil pinapatawag pa yung advisor, sinubukan kong makipagkwentuhan kay Janine. Naririnig mo ba yung sinasabi nila? Alam mo na, tanong ko sa kanya. Yung kulam? Oo, naririnig ko. Hindi ka ba napipikon? Sanay na ako. Ganyan din sa dati kong eskwelahan eh. Akala nila agad masama na ako. Seryoso siya. Hindi madrama. Hindi rin galit. Tahimik lang. Totoo ba? May alam ka ba sa pangkukulam? Tanong ko ulit na medyo may pabirong tono pero may halong kaba. Tumitig siya saglit. May third eye ako. Pero hindi naman ako mangkukulam, no? Napangiti lang ako. Parang hindi ko ma-decide kung niloloko niya lang ba ako o seryoso siya. Tapos bigla siyang tumingin sa bandang likod. Sa may bintana. Yung puno sa likod natin, may bantay talaga yan. Kaya nga lagi akong nagmamadaling umuwi eh. Kasi kahit may third eye ako, medyo nangingilabot ako sa kanya. Natigilan ako. Teka, anong bantay? May matandang lalaki, pero hindi ko sigurado kung tao siya o dating tao. Laging nakatayo sa may ugat. Hindi siya masaya pagka may maingay. Tumayo si Janine at kinuha yung bag niya. Tumingin siya sa akin sabay nagsalita. Nagalit siya nung isang araw, yung nagdabog si Miss President. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Parang ayokong maniwala pero kinabahan ako. Habang palabas siya ng room, tumingin siya sa akin. Kaya wag kang tatambay ng mag-isa rito, lalo pagka magdidilim na. Sabay lakad palabas ng room. Simula nung kinausap ko si Janine, hindi na ako kampante sa likod ng classroom namin. May biglang lamig sa bato ko tuwing dadaan ako malapit sa bintana. Ewan ko, baka iniisip ko lang, ayoko sana paniwalaan hanggang sa may nangyari nung isang hapon na hindi ko makakalimutan. Maulan nung araw na yon, yung tipong biglang dumilim kahit 4:00 pa lang ng hapon. Sa pagkamalas-malas pa nga paring RJ, biglang nag-brown out. At ewan ko kung nakasanayan na ng mga estudyante na bigla na lang magsigawan sa ganong pagkakataon. Wala pa yung teacher namin kaya medyo kinilabutan ako. Halos wala ring tao sa buong hallway, parang kami-kami lang yung naiwan sa silid. Pero dahil ang lakas ng ulan at may kulog pa, nagkanya-kanyang ayos na yung mga kaklase ko para makauwi kaagad. Nagpaiwan ako sandali kasi hinihintay ko si Ryan, yung tropa ko. Kukuha pa raw kasi siya ng project sa kabilang building. Ako tuloy, naghintay lang sa desk. Pinapatay ko na lang yung oras. Sa di ko may paliwanag na pagkakataon, bigla na lang ako nakaramdam ng kakaiba. Tahimik lang, malamig, tapos ang dilim. Biglang, isang matinding kidlat ang dumaan. Kasunod nun, malakas na kulog.
Sa saglit na sinag ng kidlat, napalingon ako sa bintana at doon ko nga nakita na may nakasilong sa ilalim ng puno ng mangga. Nakatayo, hindi gumagalaw. Isang matandang lalaki base sa tindig at ayos ng katawan nito. Hindi ko nakita yung muka, masyadong mabilis yung liwanag. Pero isang beses pa nga na kumidlat uli, natanaw ko yung mahaba niyang buhok, abot balikat. Nakakapagtakang mukha siyang tuyong-tuyo sa kabila ng malakas na ulan. At yung suot niya parang hindi pangkaraniwan, parang barong o lumang kamisa de chino. Pero hindi siya kulay puti, kulay abuhin, makaluma, na parang panahon pa ni Rizal. Hindi siya gumagalaw, wala rin akong naramdamang ihip ng hangin sa paligid. Pero alam kong hindi ako nagkamali. Hindi ako kaagad nakagalaw, napatitig lang ako. Tapos, dumilim uli. Nung muling kumidlat, wala na siya. Tumayo agad ako, kinuha ko yung gamit at lumabas ng classroom. Hindi na ako tumuloy sa paghihintay kay Ryan. Kahit mabasa ako ng ulan, wala na akong pake. Basta makalayo lang ako doon. Kinabukasan, balita kaagad sa buong eskwelahan na bumigay yung kisame sa likod ng building. Sabi ng guard, hindi kinaya yung bigat ng tubig ulan. Buti na lang daw, walang tao nung bumagsak. Simula nun, inilipat kami sa kabilang room. Mas maliit pero presko at higit sa lahat, mas malayo sa lumang puno ng mangga. Bago nga matapos yung taon, lumipat si Janine ng school. Tahimik lang yung alis niya, pero may iniwan siyang sulat sa likod ng isang quiz paper ko. At ang nakasulat, Minsan, hindi nila tayo naiintindihan, pero mas mabuti na ring lumayo kaysa gambalain pa sila. Ingat ka palagi. hindi ko na ulit nakita yung bantay. At kung ako yung tatanungin, ayoko na rin siyang muling makita. Ako nga po pala si Jerome. Yung karanasan kong to nangyari nung 9 na taong gulang pa lang ako. Nakatera kami sa isang barangay na malapit sa isang malaking lawa. Napapalibutan ng mga punong parang hindi pa nasusulat sa science book. Iilan pa lang yung nakatera sa baryo namin. Magkakalayo yung mga bahay at malawak pa yung espasyo para sa mga batang gaya ko na ang inaatupag lang habulan, tagu-taguan, at kung ano pang larong pambata. Nag-aaral ako sa isang pampublikong eskwelahan na halos 4 na kilometro mula sa bahay namin. Okay lang naman kahit medyo malayo. Masaya din naman kasi para akong nag-a-adventure pagka pauwi sa bahay. Isa lang yung daanan papunta sa school, kaya kailangan mong dumaan sa makitid na sementadong kalsada sa gilid ng lawa. Oo, literal na gilid. Sa kanan nito, masukal na kakahuyan. Sa kaliwa naman, tubig. Isang maling hakbang lang, pwede kang dumausdos pailalim. Sanay na kaming mga taga rito sa daan na yon. Pero kahit ganon, may mga batang ayaw pa rin dumaan mag-isa. Kasi sabi nila, may kung anong nakatira sa ilalim ng lawa. Lalo na kapag tag-ulan, parang lumalalim daw yung tubig at minsan kumukulo pa nga yung gitna. Nagsimula po yung kakaibang pangyayari sa amin nung minsang may dumaan na malakas na bagyo. May gumuho na bahagi ng bangin sa gilid ng lawa malapit sa mismong kalsadang dinadaanan namin. May mga tipak ng bato na nalaglag sa tubig. Hindi naman sobrang lalim nung part na yon ng lawa kaya may mga ilang malalaking bato na nakalutang o nakausli. Ilang araw yung lumipas, kumalat yung balita na may mga nawawala raw na mga alagang hayop. Yung aso ni Aling Biring na laging umiihi sa may tubig, biglang hindi na raw nakita. Yung 2 manok ni Mang Dante, bigla na lang daw hindi umuwi sa kulungan. Pero syempre, bilang bata, hindi ko yan masyadong inintindi. Basta laro lang kami ng mga tropa ko. Sa isip ko nga baka may nagnakaw lang nung hayop. Hanggang sa isang araw nga, pagkatapos ng klase namin, naisipan kong bumunot ng itik. Uso kasi sa amin yun dati. Bubunot ka ng papel mula sa maliit na kahon na parang garapon ng chichirya.
Tapos kung anong kulay ng paa ng itik ang nabunot mo, yun yung magiging alaga mo. Ang kaso, medyo malas ako nung araw na yon. Ang dami kong bunot pero wala akong nakuha. Kaya sa inis ko, bumili na lang ako. Sakto din kasi medyo marami pa akong naipon sa nagdaang bakasyon. Excited nga ako nung nasa akin na yung itik. Pinangalanan ko kagad siyang Bogart. Medyo late na ako nakauwi nun. Dahil napakatagal ko sa bunutan. Naiwan na ako nung mga kalaro ko. Kaya mag-isa akong naglakad sa gilid ng lawa. Habang naglalakad ako, napatingin ako sa malayong bahagi. Doon sa area na may mga bumagsak na bato. Napansin ko na parang may nakapatong sa pinakamalaking bato na akala ko nung una bato rin. Pero nung tumingin ito sa direksyon ko, dun ko napansing gumagalaw ito. Ang itsura niya para siyang pagong pero mahaba yung leeg. Hindi siya ordinaryong pagong, parang mutant. Bigla siyang lumusong sa tubig na para bang ayaw magpakita. Namangha ako, medyo kinilabutan din, pero sa isip ko, Baka guni-guni. umuwi na nga lang ako. Ilang araw yung lumipas, weekend nun, kaya walang pasok. Dala ko si Bogart, yung alaga kong itik na nabili ko nung isang araw. Excited ako kasi first time ko siyang papalanguyin sa lawa. Wala akong kasamang kalaro, pero ayos lang, parang bonding moment naming dalawa ni Bogart. Pinakawalan ko siya sa tubig. Tuwang-tuwa ako habang pinapanood ko siyang lumalangoy at parang pumapadyak-padyak paminsan. Hinahabol ko pa siya para kunwari, halimaw ako. Tapos siya naman biglang lulusong palayo tapos lilingon para talaga siyang naglalaro. Hanggang sa biglang nagkaroon ng malakas na alon sa di kalayuan. Napahinto ako. Wala namang hangin, walang dumaang bangka, pero yung tubig gumalaw na parang may sumisid na malaki sa ilalim. Parang may dambuhalang nilalang na dumaan. Kinilabutan ako. Napalingon ako sa paligid. Wala naman akong nakita. So nagkibit balikat na lang ako. Pero nung tinawag ko si Bogart, wala na siya. Naglakad-lakad ako sa gilid ng lawa. Tumawag ako uli. Wala pa rin. Doon ko naisip na baka napalayo siya, baka napunta siya sa mga tipak ng batong malapit sa gumuho nung bagyo. Nilapitan ko yung parte ng lawa na yon, yung malaking bato. Yung una kong nakita na parang may pagong na nakapatong. Mas malaki pala siya sa inaasahan ko, halos kasing laki ng bahay kubo ni Mang Arturo. Pero alam mo kung anong mas nagpatindig sa balahibo ko? Nung tumingin ako doon, na-realize ko na hindi ako pwedeng magkamali. Yun yung batong pinatungan ng nilalang na nakita ko nung isang araw. At kung ganon, ibig sabihin, mas malaki pa dun yung halimaw na nakita ko. Parang nanlamig bigla yung bato ko. Kasabay nun, may malamig na hangin na dumaan. Umurong ako papalayo. Napunta ako sa ilalim ng isang malaking puno. Kahit nanginginig na nga ako, napalingon uli ako sa lawa. At dun ko nga nakita yung nilalang. May mahaba at matigas na leeg na unti-unting umaangat mula sa tubig. Para siyang giraffe pero kulay putik. May mga basang damo at lumot na nakasabit sa leeg niya. Ang balat niya parang pinagsamang kaliskis ng isda at balat ng palaka, madulas at makintab. Lumilitaw lang yung balikat, leeg at ulo. Pero yung lawak ng katawan niya na nasa ilalim ng tubig, hindi ko na masukat sa isip ko. Tahimik lang siya na umiikot-ikot sa bahagi ng lawa. Paminsan-minsan, umaakyat siya sa bato. Pero madulas siguro kaya dumudulas lang siya pabalik sa tubig. Sa isip ko, Anong klaseng hayop to? wala akong ideya. Tinansya ko kung pwede akong tumakbo pabalik pero ayokong lumikha ng ingay. Kaya nanood na lang ako mula sa likod ng puno. Ilang minuto siyang paikot-ikot na parang naghahanap. Tapos nagtago siya uli. Gumalaw lang bigla yung tubig. Tapos biglang wala na. Ang bilis. Parang nalunok lang ng lawa mismo. Umuwi akong takot na takot. Nanginginig pa ako pagdating sa bahay. Sinabi ko kagad kay Nana yung nakita ko. Pero gaya ng inaasahan, hindi siya naniwala. Sabi niya,
Baka raw pagod lang ako o gutom. Sabi ko pa nga, Totoo. Mas malaki pa sa kotse yung ulo niya. ang sagot lang niya, Sige na, kumain ka na nga lang. ilang araw ang lumipas. Sunod-sunod na yung nawawala. Yung ilang matatanda sa baryo, nakita na rin yung halimaw. May isang gabing araw na yung aso ni Aling Des nakita pa niyang umiinom sa gilid ng lawa. Bigla raw may lumitaw na leeg mula sa tubig. Parang kobra, tapos biglang sumunggab at hinatak yung aso pababa. Para raw buhaya yung humatak pero mahaba yung leeg at parang may sungay. May isa pang kwento, si Mang Ingkong na nagmamay-ari ng isang tindahan na malapit sa lawa. Nakita niya raw mismo kung paanong may lumulutang na mata sa gitna ng lawa. Pulang-pula, tapos biglang lumubog. Doon na nga nagdesisyon si nanay at tatay na pagbawalan na akong lumapit sa lawa. Pati mga kalaro ko hindi na pinapalabas tuwing hapon. Ginawan pa nga ng meeting sa barangay pero kahit ganon wala rin naman silang nahanap. Walang opisyal na aksyon. Wala naman kasing naniniwala sa halimaw, lalo na yung mga taga-munisipyo. Pero kaming mga taga rito, alam namin yung totoo. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung anong nilalang yung gumambala sa lawa namin nung mga panahon na yon. May nagsasabing baka dinosaur. May nagsasabing sumpa raw yon ng lawa. Pero simula nung naging mas matao yung lugar namin at nagsulputan yung mga bahay, naglaho rin yung halimaw. Siguro dahil marumi na rin yung tubig, nawala na yung katahimikan ng lawa at siguro lumipat na siya sa ibang lugar.